So, hi guys, my name is Reynald Morales and I'm from Group 4. So, my report for today is continuation sa last reporter, which is ang principal elements of highway cross section. So, we have here sidewalks and side slope. So, usually makita na to ang sidewalk sa kalsada, diba? Especially sa urban area na daghan og tao. So, if mag-construct og highway or dalan, usually provided yun ang sidewalk. So we have here, the next is side slope. So makita natin ni siya gihapon sa highway. So ang purpose of side slope is mapadugay niya ang dalan, or I mean ma-protect niya ang dalan sa mga tubig, and then muna siya, ang purpose niya is kanang dili madali maguba ang dalan tungod sa tubig. So next is natay horizontal alignment. So designed to provide motorists with a facility for driving in a safe and comfortable manner. So mao na ang purpose sa atong horizontal alignment daw. And then we have here horizontal curve, which is horizontal curve and speed limit. So speed design. So ang horizontal curve is usually muna siya ang mga kurbada gani na ang purpose niya is ma-maintain mo imong speed inigabot og kurbada nga kanang dili pinakalit og liko nga curve. So ginigbuhat ang horizontal curve para sa speed and safety sa mga person nga nakusog og padagan. And then we have here design speed. So its purpose is makabalo ang tao sa limit na dalan sa modern na iyang makaya. So usually ang design speed is lagi na siya mas higher pa, so, para siyempre na may mga tao gyud nga di mosunod sa mga nakita nila. So ang atong design speed is napa na siya ay mas taas pa kung compare sa unsay nakita ninyo. And our next is super elevation and vertical curve. So super elevation is makita natin na siya usually sa mga coastal na siya, diba, sa coastal dari sa Davao, and naapod na siya usually makita natin na siya sa mga racing, labi na ng rally, diba, kay so ang purpose na super elevation is habang kakurbada ka dili mag-tip ang isa kaligid sa car, which is pag-maintain gyapon ng speed, labi na inig magkurbada, kay if magkurbada man good and then kusog kay ang dagat, so mag-tip gyud ang isa ka side sa car. So yung purpose is mao naka super elevation siya kay kusog, labi ang kusog yung dagat, and then ma-maintain niya ang tip sa isa ka side sa sakyanan. So kusog gyapon yung dagat, mo na siya ginagamit siya usually sa mga racing, naka-elevate ang isa ka side, so isa ka side sa curve kay para ma-maintain ang dagan. And then we have here our vertical curves. So vertical curves kay makita gyapon natin ni siya kanang mga kuan na siya sa mga usually gyapon sa dalan nga, pero oo, sa highway gyapon na siya. So usually makita nimo ni siya nga naa sa dalan is ang purpose gid niya kay kanang ang grade or ang slope man daw, slope sa isa ka dalan is kanang dili kayo durable. So buhat ang vertical curves para ma-lessen ang slope, and then dali ragian sa mga sakyanan. So we have here, next is our earthworks. So earthworks are engineering work created through moving or processing of massive quantities of soil or unformed rock. So natay mga example sa earthworks, which is ang piling and cutting. So ang usually makita natin ng cutting, di ba, kung nang magbuhat kinig mga diversion road, mag-cut man yun na siya sila kay na mga tatay pwede putngan sa atong mga sa dalan sa diversion road, so mag-cut yun na sila. And then na-protect filing. So ang kanang filing gikan gyapon na siya sa atong gikat para walay masayang. So ang katong gikat na to,
butang nga gyapon nato siya sa filing. And then next is natay application sa earthwork trade, which is ang roadwork, railways, irrigation projects such as canals and dams, and other common earthwork application are land grading to recognize the topography of a site or stabilize. So that's my report, and thank you.